Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin, ito nga pong panibagong impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte na kung saan inamin naman talaga ni Senator Amy Marcos na matutuloy itong impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Hoy, galing na yan sa bibig ni Amy Marcos na aminado siyang matutuloy naman talaga ang impeachment complaint against dito kay Vice President Sara Duterte kasi alam naman talaga natin na there is a lot, tawag dito, thousands of evidences, papers, documents na talagang makakapag-sabi na itong si Vice President Sara Duterte ay meron talagang nilabag at ka-impeach naman talaga itong kanyang ginawa. Ngunit ano ba yung plot twist dito? Sinabi ni Senator Amy Marcos, mga minamahal, na hindi niya daw po susuportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Like, what the F? Ano pang aasahan namin sa'yo? Hindi mo na dapat sinabi yan kasi wala naman talaga kaming maaasahan sa'yo. Kasi yan naman talaga yung will mo. Diba? Wala ka naman talagang pakialam sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. So ano pa yung aasahan namin sa'yo? Diba? Hindi mo na kailangang ipangalandakan yan eh. Wala na kaming aasahan sa'yo. Tapos ito kasi yung malala. Diba, senador? Itong si Amy Marcos. Siyempre, ano ba yung trabaho ng senador? Una, tagagawa ng batas. Diba? Magtrabaho sa mamamayang Pilipino, mag-antay kung merong impeachment complaint man yan. Siyempre, kung merong impeachment complaint, aasikasuhin ninyo, tatrabahuin ninyo. Pero yung sinabi mo, Senator Amy Marcos, na wala kang pakialam, diba? Hindi ka makikialam, hindi ka makikiisa, parang napaka-unfair naman nun kasi sinusweldohan ka namin. Diba yung sasabihin mo sa amin na na tawag dito, wala naman akong pakialam dyan. Oo, anong gagawin ko dyan? Like, hindi mo ba naiisip yung future ng mamamayang Pilipino? Alright, i-play natin. Nandito yung mga minamahal. Okay. Ngunit paliwanag ng senadora, nasa mababang kapulungan pa rin ang boto kung maitutulak muli ang impeachment ni VP Sara. Maliwanag naman aniya ang guidelines na itinakda ng Korte Suprema kaugnay nito. Wala akong alam tungkol dyan kasi wala akong balak na tumulong. See? Wala daw siyang balak na tumulong. So, ano yung gagawin mo? Magpapaganda lang dyan sa Senado. Okay sana kung maganda ka. Eh, kaso mukhang hindi. Yung ilong mo, ITR ko yan. Namin. Yung baba mo, yung pinambawas mo dyan, VAT namin yan, tax namin yan. Tax ng ina ka. Diba? Continue. Sa impeachment na yan, wala akong nakikitang karagdagang grounds. At wala daw siya nakikitang karagdagang ground. So, yung kay Ramil Madriaga, wala lang yan para sa'yo. Hindi mo man lang iniisip na, uy, posibleng maging grounds yon. Kasi ang iniisip mo, hindi ka naman tutulong. Diba? Hindi naman, wala ka naman pakialam dyan. Diba? So, parang iniisip mo na, wala naman ako nakikitang karagdagang complaints against kay Vice President Sara Duterte. Tama ba yon? Sige nga, pakinggan natin ulit. na yan, wala akong nakikitang karagdagang grounds. At kung tutuusin, ang hatol ng ating Korte Suprema ang nagbigay ng additional procedural guidelines. Kasi kinuntsaba nila. Sino ba naman yung nag-appoint sa Supreme Court? Di ba walang iba kundi itong si former President Duterte? So, ano pa nga ba aasahan nating magiging kilos ng mga yan? Oo. Actually, mga minamahal, yung impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, hindi naman niya napawalang sala yung pangalan niya. Hindi siya napawalang sala dyan. Sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, kumbaga ang nangyari lang doon, na-delayed, na-i-archive. Pero hindi ibig sabihin, absuelto na siya sa 7th article of impeachment. Wala. Hindi siya nalinis. Hindi nalinis yung pangalan niya. Na-delayed lang. Na-i-archive lang. At yung na-i-archive na yun, it's either bubuhayin nilang muli or magpa-file ng panibagong impeachment complaint para maidagdag yung testimonya ng kanyang allegedly di umano bagman na si Ramil Madriaga. Diba? Para maliwanag yung impeachment. Kaya
kinakailangan siguro ayusin muna nila yung impeachment, saka natin makomentahan. Kaugnay nito, suspetsya ng presidential sister na posibleng gamitin ang 2026 national budget. Yan. Oo, sa budget. Punta tayo. Pag-usapan din natin yan. Yung National 2026 budget na parang sinasabi niya na yung pag-aproba ng ating presidente. Oo. Kasi presidente naman yung ending dyan eh. So sabihin na lang natin na si PBBM, lahat ay parang gagamitin as a resources para nga po mapa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kung hindi ba naman talaga tarantado itong si Senator Amy Marcos? Nag-iisip ka ba, Sen? Kapatid mo, pinapahamak mo? Diyos mio. At saka unang-una, kung sinasabi mo na baka gagawing resource yung budget ng 2026, sino yung nagsabi sa'yo? Sino yung informant mo? Paano mo nalaman yun? Ano yung ebidensya mo? Ano yung facts mo? Ano yung maipapakita mo para maniwala kami sa'yo? Yun lang yun eh. Continue. Para pagulungin o pondohan ang pag-usad ng impeachment. Hindi ko alam. Wala pa naman pinag-uusapan na impeachment. It's entirely speculative. Ang akin lamang, bakit nagsasantabi ng sangkatutak na ayuda? Wala nang national election. Tulad ng sinabi ko, wala mang prueba, nagiging malisyoso ka na eh. O, diba? Siya na nga mismo nagsabi, wala daw siyang pruweba. Ikaw yung malisyoso. Kasi wala kang pruweba, pero nagsasalita ka na ng kung ano-ano, na hindi mo man lang pinapatunayan sa bibig mo kung saan nanggagaling yung mga sinasabi mo. O, katulad nito, galing daw sa national budget, nasaan yung ebidensya mo? Nasaan yung patunay mo? Kung meron nilalagay na pera dyan sa mga ACAPS, AIX na yan, patunayan mo na ginagamit para maging resources para mapa-impeach itong si VP Sara Duterte. Kung hindi ka naman makakapag-provide ng ebidensya, well, it's purely speculative. Kasi nais mo lang sirain itong si former House Speaker Martin Romualdez. Am I right? Continue. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yun? Magtatanong ka talaga. Giniling at pinirapiraso kung ilarawan ni Senator Marcos ang sinapit ng pondo ng bansa ngayong taon, kung saan aniya ang mahahalagang proyekto partikular sa transportation sector. Ilang flood control projects at tulay ay tinapyasan. Dagdag pa ng senadora na Paano hindi tatapyasan yung flood control? Nakita mo naman yung anomalya sa flood control. 'Di ba? At saka, tawag dito, meron kasi ako nabalitaan, mga minamahal. Yung mga natitirang pera sa flood control, if I am not mistaken, ang gagawin talaga dyan is gagastusin muna, yung mga natirang budget, gagastusin muna nila, 'di ba? Bago sila humingi ulit ng panibagong funds. Kasi kung hindi nila gagastusin yan, ano mangyayari? Bubulsa. Ganun ba? Tapos manghihingi ulit ng another, nagdodoble-doble na ngayong proyekto nila eh. 'Di ba? Yung tipong napermahan na, tapos papapermahan ulit. Pakatindi. na habang may malalaking kaltas ay may mga pondong biglang lumobo. Gaya ng mga programang dati ay zero o barya lang, ngunit ngayon ay jackpot sa budget. Jet Neresina, UNT. Diba, mga minamahal? Alright, so again, kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Hindi daw susuporta, hindi daw makikialam. Sa madaling sabi, wala daw siyang pakialam. Oo, hindi niya inaalala yung impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte kasi wala siyang iaambag dyan. Kumbaga para lang siyang estatwa, Napakatindi naman itong senador na to. Yes, present ka nga, pero yung presensya mo, yung pagtulong mo, hindi naman namin maramdaman. So, para ka lang din si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pinagkaiba, ikaw nagpapakita, si Bato naman hindi. Diba? Pero in terms of gumagawa, kumikilos, wala kaming nakikita, wala kaming nararamdaman. Diba? Tama ba yung plano mo, Amy? Ano sabi niya nga ulit? Kasi wala akong balak na tumulong. Wala daw siyang balak na tumulong. Ano pa ba nga aasahan natin? Mukhang dugong Duterte ka eh. Alam naman natin na dati daw di umano naging babae. Diyos mio, ni former President Duterte itong si Amy, baka naman may utang na loob. Nagtatanong lamang. Alright, so kayo, ano yung masasabi ninyo dito mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.